violation ng plunder, perjury, corruption of public officers. Grave threats sa Revised Penal Code, ang Cybercrime Act at ang Anti-Terrorism Law laban kay VP Sara Duterte. 2025 na at maraming kakaharaping kaso, mabibigat na kaso ang ating VP Sara. Unang-una na yung anti-terrorism law na gawa ng kanyang tatay Digong, ng tatay Digong nyo, at isasampol na sa kanya ngayon. Bakit siya nasasampahan ng anti-terrorism law? Dahil nga po doon sa mga videos niya tungkol sa pagbabanta sa ating mahal na Pangulo, di ba? Nasabi, pag daw siya ay wala sa mundo, isusunod niyang ipapawala sa mundo. Si PBBM, si First Lady Liza, at si Romualdez. Although, sabi nga niya, palusot niya ay hindi naman mangyayari yun kung hindi siya mawawala. Nevertheless, that is still part of anti-terrorism law. Pasok pa rin po siya doon. Kaya nga po ito ang kakaharapin niya this year. And of course, ang plunder. Yung mga iba't ibang kaso na isasampa sa kanya. And mabigat itong plunder kasi alam niyo naman, ito ay pagnanakaw sa kaba ng taong bayan. And non-bailable po ito. So once na maisampa yung kaso, hindi siya pwedeng magpiyansa and syempre, i-detain siya. At pag siya po ay na-convict dito at napatunayan talagang itong plunder ay ginawa niya, reclusion perpetua po ito. Ibig sabihin, habang buhay na pagkabilanggo or 20 years plus 1 day up to 40 years imprisonment. And ito na nga po yung kasong isasampa kay VP Sara. Panuorin niyo po. Pero bago tayo magpatuloy, maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na panunood ng aking mga videos. And nakikita ko, ang dami-daming mga comments, hindi ko lang po talaga ma-replyan agad. Hindi ko lahat man ma-replyan, pero nababasa ko po yan at nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. And una, higit sa lahat, maraming salamat sa pag-unawa nyo at maraming salamat po sa pag-share ng ating video. Para maraming makapanood at maraming mabuksan ang isipan at maraming makaalam ng ating mga videos. Thank you so much. And ito na nga po yung kasong sasampa kay VP Sara. Panuorin nyo po. Anti-Terrorism Law laban kay VP Sara Duterte. Sa sabihin na nilabas ng NBI laban kay VP Sara, nakasaad ang mga batas na malinaw na nilabag ng Vice Presidente. Kasama po riyan ang grave threats sa Revised Penal Code, ang Cybercrime Act at ang RA 11479. Ito po, ang RA 11479 po, ang Anti-Terrorism Act of 2020. Teka, bakit biglang napunta ang usapin sa terorismo? Sa definition kasi ng terorismo sa Section 4, kasama riyan ang anumang aksyon na nagre-resulta o magre-resulta sa death or serious bodily injury kung saan ang intensyon ay takutin ng publiko, maghasik ng pangamba o i-intimidate ang gobyerno. Sa Section 7 naman ng batas, ang conspiracy to commit terrorism kung saan may kasunduan ang dalawang tao o higit pa na gumawa ng terorismo. Ang parusa po sa lahat ng ito ay life imprisonment without parole. Ito pa, dahil sa anti-terror law, may mga shortcuts ang mga proseso ngayon. Sa Section 29, ang suspect ay maring idetine ng 14 na araw o 2 linggo na wala pong arrest warrant. Mari pa itong i-extend ng 10 karagdagang araw kung kinakailangan. Ang kailangan lamang ay written notification sa pinakamalapit na husgado at sa Anti-Terror Council at sa Commission on Human Rights. Ito pa po, sa Section 25, maring i-designate ng Anti-Terror Council kung sino mang tao o grupo bilang terorista basta't mayroong finding siya ng probable cause. Mahalaga po ito dahil pag na-designate kang terorista ng Anti-Terror Council, pwede na pong ipa-freeze ng AMLAC ang iyong mga assets at mga bank accounts. Mas namamadali kasi ang mga proseso sa pamamagitan po ng anti-terror law. Kung ang akusado ay isang public official, may dagdag na parusa. Administrative complaint ng grave misconduct and disloyalty, dismissal from public service, cancellation ng civil service eligibility, forfeiture of benefits at perpetual disqualification from public office.
Ayan po, marami-raming kakaharapin na kaso talaga ang ating VP Sara. Si Inday ng Bisaya. Ano po, marami talaga siyang, kailangan niya ng matitinding lawyers dito. Kasi lahat ng mga ginawa niya, ay talaga may mga ebidensya. Lalo na dito, di ba, na dito sa mga hearing, di ba, sa Congress and sa Quadcom na rin, talagang napatunayan at napagtagpi-tagpi lahat. May mga ebidensya pa, may mga nag-testify, may mga testigo. So, intayin na lang po natin, ano. But one thing is sure, talagang nawawala sa ayos ang ating VP. And I still pray, let us pray for her na matouch yung puso niya and mag-humble down siya. Matuto siyang magpakumbaba at matuto siyang humingi ng kapatawaran. At although alam kong mahirap niyang gawin yun kasi diba, yung pride sobra eh. Hindi niya pwedeng malabo niyang gawin niya. Hindi, sa akin lang naman eh. Pero, you never know. Pero alam niyo, pag magpakumbaba siya, makukuha niya muli ang puso ng mga tao eh. Kasi minsan, palagay ko lang po ha, pero syempre yung tiwala, ibang usapan na yun. Kasi minsan na siyang minahal ng halos lahat ng mga tao dahil sa ipinakita niyang galing at pakikisama at yung suporta ba nung umpisa sa election. So, ang lahat ay high hopes na magiging maayos ang lahat. But eventually, ayun nga, may mga plano pala sila at kinalaban nila sa PBBM. And kung ano-ano mga sinabi nila, di ba? And ito na nga po yung kasong plunder na isasampa kay VP Sara. Panuorin niyo po. Violation ng plunder. Ang penalty ng paglabag ay reklusyon perpetua na may katumbas na 20 years and 1 day hanggang 40 years. Is non-bailable. Perpetual absolute disqualification, which includes deprivation of such person from holding public office and employment kahit pa manalo sa eleksyon. Perjury. Ito pong certifications, Mr. Chair, is the perfect illustration of a written perjury. Ano po ba ang nilalaman ng mga certification na ito? Number 1, yung expenses where the confidential funds were supposedly spent on were incurred in connection with the agency's intelligence and or confidential operations and activities. I wish to reiterate, paano po malalaman ng ating mga special disbursing officers whether the first certification is indeed correct if they simply handed the money to the security officers? Paulit-ulit silang nagsinungaling sa kanilang certifications, Mr. Chair. The next offense that I wish to raise, Mr. Chair, is bribery, corruption of public officers. Simply stated, Mr. Chair, sa isang korupsyon or anomalya, may isang nanunuhol at may isang sinusuhulan. Kaya naman, ang bribery at corruption of public officers ay ang pagbibigay ng pera, regalo, o kahit anumang advantage or favor sa pamamagitan ng pag-abuso ng kanyang posisyon sa gobyerno. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. And you can see from the screen, OVP executive admits, inamin, handing cash envelopes to DepEd officials. Ang mga envelopes kay Yusek Mercado at sinabi na galing ito sa Vice Presidente Sara Duterte. So, ito na yung magiging consequences ng mga pinagagawa nila. Gusto nilang siraan yung tao, pero nag-boomerang sa kanila. Yun eh. Ang hirap talaga pag gumawa tayo ng mali kasi hindi pwedeng hindi natin
mararanasan o hindi natin matatanggap yung mga consequences niya na whatever we throw up, it will come down to us. Diba? So, ingat-ingat po talaga tayo. Tulad lagi ng sinasabi ko, iwaksi natin ang kasamaan. At sa ating mga pinuno, tingnan natin kung sino ang may mabuting kalooban. Hindi naman lahat yan nakikita sa pananalita lang. Hindi naman lahat yan makikita sa action lang. Doon din sa reaction, di ba? Makikita natin yan. Yung reaction ng tao, paano siya mag-react kahit na inaatake, mapapanatili niya yung dignidad, yung integridad, yung decency, nasa kanya pa rin. Yung professionalism, nasa kanya pa rin. Yung kabaitan, nasa kanya pa rin. And iyan nga nakikita ko yan kay PBBM. And I know na marami sa inyo nakakakita kung gaano kabait at ka-professional ang ating Pangulo. So, kabaliktaran di ba kay Inday Sara, kay VP Sara, na yung mga meltdowns niya, yung mga tantrums niya, yung pagiging, atong tawag yun, bratinela kung tawagin siya. Kasi gusto niya masusunod yung kung ano yung gusto niya, siya ang masusunod, walang kukontra. Ang dami niyang mga false, ang dami niyang mga foul na reactions and demeanor, hindi fit para sa isang high-ranking official, lalo na siya ay Vice President. Diba? Hindi talaga fit na yung mga unprofessionalism niya, the way she handles things, the way she handles matters, the way she handles the issues, nagwawala siya. Hindi, diba? So, kayo po ang makakapagpatutuo niya, nakikita niyo naman Ay, ibang-iba siya. Ibang-iba talaga si VP Sara kay PBBM. Total opposite sila. Yung pagiging humble ni PBBM, siya namang naging yabang ni VP Sara. Hindi daw siya magpapatawad, di ba? Close na agad siya. Nagtuturo siya ng magpapatawad, pero sabi niya, hindi siya magpapatawad. So, paano kayo susunod o maniniwala dun sa taong nagtuturo ng pagpapatawad, pero siya mismo ayaw niyang magpatawad at aminado siya. So, yan ay, ilagay niyo na lang po dito sa isip niyo. Ano po? Na yan ay lantarang panluloko sa inyo. So, yung pananalita niya, wala talaga sa kanyang pagkatao, kundi gusto lang niyang sabihin dahil siya daw ay vice presidente. Tama ba yon? Hindi po iyon tama. Ano po? Lagi ko nang sabihin, gising na po kayo. Wake up, wake up, wake up. 2025 na po. Tama na yung ating pagtulog-tulog. Tama na yung ating pagtatanggol sa masama. Seek righteousness po. Seek God. Seek righteousness. Kasi wala kayong patutunguhang maayos, wala tayong patutunguhang maayos kung mananatili tayo sa kadiliman. Kasi bulag tayo pag nasa dilim, wala tayong makita. So pag may nakikita na kayong mga hint ng liwanag, follow that light. Pag mga tulad ganitong videos, hindi naman po tayo nagsishare ng mga fake news or fake vlogs or videos. Ano po? Mga totoo lamang po ang sinishare ko para maging eye-opening, a little light sa mga nadidiliman para maging guide. Ano po? Ayan. Thank you so much po sa panunood. And again, Happy New Year. God bless you all. And believe in yourself, believe in God, and share love. And see you in my next vlog. See you.